Sabi nga tungod si Cory Aquino, usa ka diktador, kay gobyernong revolusyonaryo man, ang iyang paglingkod atong 86, ninghimo sa usa ka executive order, giulo niya o gihatag niya ang ABS-CBN sa mga Lopez. Ako, ning agi buko corporate lawyer, kumuto ang usa ka multi-billion na negosyo, iuli lang libre, way sa labutan. Kaya makita ninyo, ang ABS-CBN, kadlo, Ninoy. Pagkabuntag, Cory. Pagkato, Ninoy. Prime time, Chris Aquino. Balik-balik, kadlo. Ang pagkamatay ni Ninoy, ang Ninoy nasayop sa microphone. Pagkamatay Ninoy, hasta kuno itong sakripisyo ni Corazon Aquino. Sa diyang buhay pa si Ninoy Aquino. Sa diyang nagpiyo pa siya sa Boston, Massachusetts. Kapila sa pangutana sa mga international media. Siya ito Aquino. Matod pa nila ang muli ka sa Pilipinas. Patsyong ka ni Marcos. Kapila ng tubag si Ninoy, ningin siya, imposible ka na, dili masugot si Marcos, mahimo kong usa ka bayani. Marcos will never allow me to be a martyr and never will he allow me to be a hero. Sa pila niya ka tuwing ipiyo sa Boston, Massachusetts, kinahimo man siyang visitorial professor sa John F. Kennedy School of Government. Kada bulan, kiduaw siya og media o consistently mo iyang tubag. Dili ko ipapatay ni Marcos, kaya si Marcos dili masugot na mahimo kong usa ka bayani. Moto mga kaigsunan, paglingkod ni Corazon Aquino, ang una niyang gihimo mo ang pag-organisa sa komitiba, ang pagtanaw sa kamatayon ni Ninoy Aquino. O tawa mo, kuya sir, wala may resulta. Wala may resulta. Kaya niguwa sa investigasyon, di naman si President Marcos mo nagpapatay, so useless o ipagawa ang maong resulta sa ilang finding. Mas maay na lang o kunahuna-una to pwede na si Marcos mo nagpatay. Imbis o ipagawa ng report, i-clear o limpiyuhan ang ngalan ni Ferdinand Marcos. Naman sa tinawag mga ikson, karang bago, umutan natin sa mga libro, isuwat sa mga lima o noon, ka mga former Secretary of State sa Amerika, tuwa dito. Ilang giyanggon na sila na ay kalabutan sa pagkatumba o pagkawala ni Marcos. Inumdumin niyo po ang pagkatumba o pagkawala ni Marcos nagsugod sa kamatayon ni Ninoy. And Marcos knows that if something happened to Ninoy Aquino, that would be also the end of his stay in Malacanang. Marcos is a political scientist and he knows the death of Ninoy Aquino would rally the Filipino people to repulse him. Sabi na itong perceptions kinagalan, si Marcos moo'y nagpapatay ni Ninoy Aquino. Sabi ninyo, ako lang ka magyatag ang background, yung sa kita bias Marcos, na si Marcos moo'y nagpapatay ni Ninoy Aquino. Ang bakta siyang anak. Nakita na to ang paghaya ni Corazon Aquino. Halos tibok adlaw, usa ka simana, ipakita sa ato ang paghaya ni Corazon Aquino. Nakita na to ang mga anak na babae ni Corazon Aquino
Apil na si Chris Aquino, nagsigig hila. Kung nakita na daw silang tanan, nagpasalig sa tubangan patay lawas ni Chris Aquino, nabili nila pasagdahan si Ninoy Aquino. Mami, huwag ka mag-alala, hindi namin papabulaan si Noynoy. Mga kauban, ako mismo naglibo. Naglibo kung ano ang mga babae, mga manod pa diya, mga nagpasalig na ilang bangguan ang ilang isang lalaki maguwang bagay. Dugay ko naguna-una na. Dugay ko nangita sa tubag. Hantod iguwa ka itong medical report na atong tuig 1979 si Noynoy Aquino na hospital kay na ako may problema, psychiatric depression. Mangutana mo unsa man ang psychiatric depression, sakit sa utak o si Noynoy Aquino problema o panalitan to sa kinakapilas kana siya gihigtan na siya gigait kitang dudol. Pero dato man adto sa ospital tawag nila psychiatric depression. Ano na buutan na ninyo mga kapitan? Nakakita mo sa television si Guido Delgado nagbasa og report. Ikaw may laki nito ka na. Kabang mo ano? Ningin siya. Na-report ko rin na doon nakasuot na si Noynoy Aquino na hospital aming mga panahon na. Tuig 1979. As a lawyer, ang kita now, this is a smart move. This is a bill. Kabang mo ano? Kaya sa libel ni Noynoy Aquino, naging ka na tinod, mapugos ang doktor pagpagawa sa tinod. Mga natubang sa mga liberal, kana, pagdaot lang. Kaya ako, taglo na buwan, ako nagiging libel, o dili tinod. Pero namay kumaturat tinod, na tinod, mga hindi sila makiyaglawin. Kaya mapugos ang doktor, pagpagawa sa dokumento, mao ka ni ipasapida ka na sa korte because that will be the defense of Guido Delgado. Kami ninyo, bisag kami sa Kongreso, naama si Congressman Tumawis, bisag kayo sa puta na ninyo, si Noynoy mukalit lang katawa sa Rosa. Ayaw mo katawa? Kaya ba si katawa ang mo? Mukalit lang katawa sa Rosa, bisag kita ko gusto mga dapat mo saksi niya na. Para nakabantay mo ang mga nagpalibot ni Noynoy katuro mga tao na gusto mo kontrolar niya. Kinamdamin niyo sa libro ni Cecilio Arillo, Greed and Betrayal, mato ka ni Laurel, ang 20 katuig na corruption sa initabo ni Marcos, mato pa ni Don Laurel, iyang vice-presidente, nahimo sa sunod sa isa kagatos adlaw. Anak, kapaspas o kagrabe ang corruption sa panahon ni Cory Aquino. Mga tanong mo, ngayong hindi ko mo, ilang yung ubiyosidin o kaluhanan sa mga media, apel sa pagkurakot sa itong gobyerno. Wabiyang nang makalugar ko ako ipapit ang libro gisuwat ng CEO Arillo aron makita niyo tanan, no, ang mga binuang ni Corazon Aquino. Ano ninyo? Kita ang taga-bukit, kita regiwa, mabitan na ako, aron di ko masayap sa akong decision, magsigi kong basa, aron na po ko ikasulti ka ninyo, o kisa nito hana. Ano si Noynoy? Sa diyan nagdebate sila, ni Gordon, kita ko tanaw sa ni Gordon, siyam katoy ka congressman, tulo katoy ka senador, 12 katoy ka lang, o sa may balaw di mo nabasa ka. Nasa ko si Noynoy, mata na Noynoy, dahil ka na tumang di mo,
kinumo ka survey. Buang. Di ba tiba? Tumaga! Kiyang tiwag, Brexit! Sinuno Aquino, sa 12 katoy, mambalab-babalod, wagid sa usa, kabalawad pa sa ka, palakpakan na to siya. Palakpakan na ito, bukal-bukalan ba? Bukal-bukalan ito. 12 years as a lawmaker, 9 years as a congressman, 3 years as a senator. He has never passed a single bill and made it into law. Pangutanon, o kung sa iyong himuon sa Malacanang, o siya mahimong presidente. God save the Philippines. Ang akong kakuyuan, Mike Son, ako ning agi di ako kong sekretaryo, kabawa di ako sa kalisod, sa opisina ng presidente, katong panahon na hirap, ako may iyang Deputy Executive Secretary sa Finance, Dili si Ronnie, si Tony Sirilius. Wala naman na ipabawas kadaghanan, hindi man tumupirma sa hirap, o wala na ko ikaw to resign. Sa kusang orasa, tawag ko si mga presidente, alas 12 gabi, alauna, alas 2 kadlaw, alas 3, Sabado, Domingo, pista opisal, nakas Pagidya, nakas Amerika, kung naipangutana, tumaga. Kay muchacho kas presidente. Pero kay gano'y presidente, ikaw mo habang desisyon. Dili ang members community, ang tanang problema, nahulong sa mga tumangan. Si Makuhaw ang di masulbat, ni President Noynoy Aquino ang problema, masig maghukas ang Amerikana, siyang pantalon, siyang brief, magdagan-dagan sa Malacanang, makita ang iya, makito-kito, ay, nagdako, utas, o gamay, kitang tanan maulawan. Dili ka na layo, Mike Son. Kaya nakita na ko, ang Kamag-anak Incorporated na uhaw na kayo, mahay na sa layo karot. Mga mga tahana na gusto mabalik ang ilang pamilya aron makasamot ang ilang pangawkaw sa gobyerno. Mga na itinod, mga biya nang, mahingan sinunuwag kayo, dili ko magpasakit, bago ba? Buwis, bakat. Na Sir Kiliran, si Maroas, ang amahan sa Value Added Tax, si Antigas Kiliran, na si Recto, ang amahan sa Expanded Value Added Tax, unsa buwis sa mga eksor. Mga tanong buwis, bayranan sa mga dato, apang kipasa sa mga pobre, matagpalit nimo, kuha ang kagbuwis, imbis na katangginan sa mga dato, may kuha ang buwis, ang mga pobre, upalit na kisagatos, duwa kagatos, mapugos o hatag sa buwis. Kaning ilang mga grupo, mga anak o dato, wa ni sila kabalo sa kahintang sa pobre, kiwa man sila kaira o amigo na pobre, o sila man nakapuyo sa barangay o nabay taga barangay lang amigo, wa na sila kabawo sa kalisod sa pobre. O sinay ni Aquino ang may mong presidente Mike Son, sigurado ko katong kakulangon sa collection na dili makuha sa mga dato at tunapod ipasa sa mga pobre o naakaroy expanded value added tax. There will be, I know, an expanded value added tax. Muna yung sistema sa Amerika. Sa Amerika, mabitaw ng dili Amerika mga pobre. Kaya mga pobre sa Amerika, hatagan o food stamp. Libreng pagkaon. Ilan ang presentar sa mga grocery, sa mga supermarket, dili kwarta kung dili hatagan sila o gusto sa gusto nila. The equivalent. O ang ilang food stamp, equivalent to $1,000, pwede po siya bukuha, equivalent of $1,000. Buta sa bot, dili sila makabayad o fees. Pero sa Pilipinas, ang pobre wala food stamp. Sa ato pa makapalit ka sa tindahan o na kay kwarta. Ang kwarta ni mo sa kalimo, kuha mo value added tax 12%, that is 120 pesos matagpalit ni mo. Ada, kagrabe ang utok sa mga liberal. Ada, kagrabe ang mga tax expert
na nagpaluyo kang Noynoy Aquino, si Recto o si Marojas ang oto sa value added tax o expanded value added tax. Ngayon mo siguro Aquino butan, buutan, hatlog, kaya mo ano, at ang 1977, kipalit sa pag-gobyerno ang Hacienda Nisita. Kwarta sa GSIS sa kipalit nila, 6,500 hektaryas. Kipagamit sa pamilya ni Cory Aquino sa kondisyon, sa puno katuig, sa humang-humang na sila gamit, ihatag ka na sa mga pobre. Mauna yung kondisyon. Pag-abot sa tuig 1977, namakak si Cory Aquino. Nanginyon siya. Nangkiyaw siya sa korte. O kaya kiyakusay si Marcos, nagkidaog-daog siya. Daog-daog. Mauna yung kondisyon, gihatag sa Bank. Mauna yung kondisyon, gihatag sa GSIS. Pag humahan nila gamit sa puno katuig, sa ato ba na tuig 1977, ang mga Hacienda Nisita ihatag sa mga kabus, sa mga saot, sa mga pobre. Apan sa kadalo nila, sila pa'y nikihan ni Marcos. Si Marcos pa'y lagi pasangilan, nagidaog-daog kuno sila, daog-daog, pili ilang kwarta na gigamit. Kwarta sa gobyerno, kipagamit sila, nagidaog-daog sila. Pwede ito pagdagan ng Presidente Mike Zon, at ang tuwing 1986, natin pa niya, o siya mga Presidente, ianglatag ang Hacienda Nisita sa ilang mga sao. O, dindaog siya. Namangyan, ang mga sao sa Hacienda Nisita, nagmatsa, higad sa Tarlac, nitabok sa Pampanga, nitabok sa Bulacan, nindag siya sa Manila. Ito doon sa Malacanang, sa gitawag o Medina Bridge. Ang mga taong kigutom, kikapoy, kiuhaw, kiatubang sa mga presidential guard ni Cory o kipamusil. Nasa libro, ang nangamatay, 12. Ang mga taong dili armado, kipamatay ni Corazon Aquino. Si Marcos, 20 katuig, diktador, wala yung masakit. Si Cory buutan, wala magani kamot sa katuig, 12 na ang kipatay, doon pa sa Malacanang. Buutan. Nagkawag decision. Ang Korte Suprema atong 2004, matulpas Korte Suprema, ihatag ang yuta sa mga kamos, sa mga saot. Finally, nindaog ang mga saot. Nagprograma ang mga saot sa suot sa Hacienda Nisita, naglipay-lipay, nagkantahay, diskurso, nasuko ang mga security ni Noynoy sa Hacienda Nisita. Kipamusol ang mga saot, krising na ngamatay. Sa diyang ipangutana ang mga saot sa Hacienda Nisita, o ato ba silang Noynoy mulabag, kimaumay lang amo ang tubag sa mga saot. O mga tubing Noynoy, wala kami hostisya makuha sa kamatayon sa among mga kauban, sa among mga pariente, sa among mga kauban pobre. O nang di mo ba nila, kikabawa mo ang pamilya ni Corazon Aquino, walay gurma sa pobre, o kanang yuta, nagisaan sa gobyerno kanamo, mintas na sila, di gina maamo. O na mga kapitan, nakita na to ang tinuod na pamatasan sa pamilya nila Corazon Aquino. Ano ninyo mo? Nag-uol mo, maminaw tinuod? Di man na tumo-tumo ni Tony, na manatanan sa libro, isuwat ni Cecilio Arillo, o daghan pang autor, di na kumputaas pa, hasta Plaza Miranda, usa sa utok, sa paglabay gagada, sa Plaza Miranda, Mama Sininoy. Kaya gusto niya mawala ang iyang kompetensya sa liberal. Karon, naangon magaling amahan ni Marojas. Tingalan lang ko si Marojas, nag-ubad sila. Tingali si Marojas, tapulan mo basa. Sa akong tanaw.